Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makukuha mo na. Hello mga believers! This is your mentor, Billy De La Fuente, and welcome to Porto Laia, Chateau De La Fuente. And andito tayo ngayon sa beach. This past 4 days, grabe, ang busy kasi nagkaroon kami mga bisita. Of course, para reconnecting, no? And then nagkaroon din tayo ng mga shoot, no? With corporate. Share ko doon kung ano ba yung mga magagandang tips kung paano ba pwedeng mag-start ng business. And we talked about health as well, 'di ba? Paano ba yung tipong okay, kumikita ka pero sakitin ka naman, 'di ba? And then of course, this past 4 days nag-vlog tayo, daily vlogging, 'di ba? For sure by this time napanood nyo na. So, as promised, everyday vlog tayo, documentation para syempre naka-add value na kami sa iyo, 'di ba? At the same time, nado-document ko pa yung journey ko through the business for 2024. Ngayon, itong vlog natin, ang pag-uusapan natin, no, yung tanong na name-message sa akin, Mentor Billy, ano ba yung magandang business ngayong 2024? Paano ba makakapili ng magandang negosyong simulan? Lalo na sa mga beginners na nanonood sa ating YouTube channel, this is the perfect vlog for you. So guys, before we start, please hit that like button, comment down below, and share this vlog para baka yung kakilala mo, 'di ba, matuto rin dito at matulungan natin. So, ano ba yung mga tinitignan natin, no, na qualification na masabi natin na isang negosyo talagang take off itong 2024? So, syempre, unang-una, okay, yung products. Ito bang produkto mo o services na ino-offer mo sa warm market mo, cold market mo, o sa target market mo, okay, meron bang may matinding pangangailangan ba? Okay? Hindi pwedeng yung produktong ibebenta mo or service mo, fad lang or uso lang. Kasi pag hindi na uso, ano mangyayari? 'Di ba? Hihina na yung demand. Pag humina na yung demand, unti na yung bibili sa'yo. Okay? So, dapat merong matinding pangangailangan o merong need. Like yung business na meron ako, 'di ba? 15 years na po ako dito. Okay? Dahil sa health side, it's a $1 trillion industry, 'di ba? So continuous, no? Halos araw-araw may pinapanganak, halos araw-araw may tumatanda, halos araw-araw, 'di ba? May mga taong nafo-focus na nila yung health nila. So yung product na binebenta namin is mataas yung demand. Okay? Next sa product, kailangan highly consumable. Okay? Ano sabihin highly consumable? Of course, pwede naman gadgets, pwede naman shirts or ano, 'di ba? Pero pag yung nakukonsume siya, okay, like pagkain or like sa panahon ngayon, di ba, vitamins and deodorant or lipstick, perfume, di ba? Itong mga produktong to na nakukonsume, kapag maganda yung product mo, magiging tuloy-tuloy yan, magiging consistent. Therefore, yung business mo, mas matagal, ikumpara mo sa, kunwari, tsinelas. Kung ito ba, every month nasisira, bibili pa ba ako nito? Siyempre, hindi na, di ba? So, yun yung mga bagay na dapat nating pinag-iisipan. Next, about sa products. Ito ba highly competitive pagdating sa quality o dekalidad? Tama? It's one thing to say na you're number one. Hindi naman narinig that palagi. Pero it's another thing na may ibang magsasabi na number one ka or na maganda yung produkto mo talaga. Kasi pinaka the best pa rin, no, na marketing tool is word of mouth. Of course, ngayon, 'di ba, social media, 'di ba? And madali nang i-share, lalo na kapag maganda yung produkto mo, 'di ba? Ang bilis i-share sa 50 o 100, 'di ba, 1,000 na tao sa isang iglap. Next, sa products, kailangan din yung pricing naman. Okay, yung pricing ng produkto natin, dapat inaaral natin. Hindi naman kailangan makipagsabayan ka sa mababa. Pero kung kunwari, high quality talaga, make sure naman na hindi naman sobrang taas, hindi naman sobrang baba para ma-undervalue ka or na hindi ka naman kumikita. So yan, nakukompute mo yan. So operational cost mo, marketing expense mo,
diba? Tas yung profit mo, kailangan ina-account mo rin yan. Hindi pwedeng bahala na si Batman pagdating sa bilangan o sa finance. And syempre, yung timing. Okay, timing ba na ito yung inegosyo mo simulan? Napag-aralan mo ba siya, 'di ba, ng mabuti? Tandaan mo kapag mag-start ka ng isang negosyo, 'di ba? Kailangan pinag-aaralan, hindi pwedeng tsamba. 'Di ba? Kasi pag bala si Batman o tsamba, yung income mo magiging tsamba rin. Kaya nga po, 'di ba, sa pagnenegosyo, 1 out of 10 lang ang nagiging successful kasi karamihan sa atin, di talaga natin pinag-aaralan. Bukod sa products, ano ba yung tinitignan natin? Okay? Number 2, yung target market. Yan. So, above anything else, dapat yung target market natin, okay, magsa-start ka talaga sa yung malapit sa'yo. 'Di ba? Kasi yan yung pinakamadaling ma-reach eh. No? And then, mag-i-expand ka, mag-upscale ka. Okay? Habang napapalaki mo yung sales mo, habang market mo, tumataas yung demand, may nagkakaroon ka ng loyal customers, 'di ba? Clients mo, 'di ba? Wag yung tipong taga Maynila ka, rekta ka agad Batangas, o lipad ka agad ng US, 'di ba? Kung saan kailangan start ka kung nasaan ka, 'di ba? Tapos paikot, ikot hanggang sa palaki ng palaki yung circle na sinasakupan mo. When we talk about the target market and bukod dun sa scope, no? Pwede mong gawin kagaya ginagawa ko, no, na nag-establish ako ng isang community. Ito yung tutulong sa'yo, ito yung magpo-promote ng product mo, ito yung magiging kasama mo, no, sa pag-establish ng business mo. In short, yung community na users, pwede mo rin silang maging part ng company mo, pwede mo maging part ng business mo, 'di ba? So, kaya lang, there's a part na extra na usually nagagawa ng negosyo ng negosyante wherein yung building rapport and relationship sa mga clients and customers and community. Kapag ito nagawa mo, ay nako, unbeatable. Sila pa ang makipaglaban para sa brand mo. Last but not the least, okay? So, usapan natin yung product, target market mo. Next, ikaw. Yan. Ikaw ba ay ready, no, na matuto, mag-research, mag-aral, mahirapan, 'di ba? So makripisyo kasi pag itayo ka ng negosyo, yan ang baby mo. Okay? So kumbaga, iluluwal mo yan, papanganak mo yan, ilalaban mo yan, pakakainin mo yan, aalagaan mo yan. Hindi yan pwedeng establish ka negosyo tapos bahala na siya. 'Di ba? Gagalaw siya mag-isa. Hindi. It takes years. Kagaya ng experience ko. 10 years kong binild yung business and then nakapag-retire ako on my 10th year. Yun yung goal natin, 'di ba? And yun nga, na-bore na ako, di bumalik ako after 3 years dahil malaki na yung baby ko. So, of course, maalam na natin ano mga benefits ng pagnenegosyo. Tama? Pero yan yung mga tinitignan natin. Yung product, yung USP o yung unique selling proposition mo, ano ba yung kakaiba sa'yo? 'Di ba? Bukod yung ikaw as the CEO of your business, 'di ba? Kailangan maging palaban ka, maging gigil ka. Yung unique selling proposition, of course, kunwari sa amin, vitamin company, di ba? Pero 3-in-1. Vitamin company kami, may skincare, merong weight loss program, na 3 product line, pero isang business lang yung may na-market at pinupush ko. Yun din yung dapat mong tignan, na parang nale-leverage mo na, that's the word. When you leverage a system, okay, mas napapadali na hindi ka na mamomblema. Of course, 'di ba, bilang serial entrepreneur na talagang mahilig ako mag-brainstorm starting from scratch and all. So based on my experience, sobrang yung success ko, sobrang thankful ako, okay, dun sa business na 15 years ko nang ginagawa. Kasi imaginein mo, ang ginagawa ko na lang is nagwa-market, pero silang bala sa manufacturing, quality, research, employment, no? The whole 9 yards, ika nga. So, syempre, yung skills na lang ng selling, ng leading a team, organizational, building, yun yung mga kailangan ko on my part na aralin. 'Di ba? So, I hope guys, no, etong mga na-share natin, hindi naman sobrang organized, no, based lang naman to sa experience ko, na sana makatulong sa inyo. And I hope and pray na itong 2024, mahit mo yung goals and dreams mo. So with that guys, maraming salamat sa pag-like, pag-comment, pag-nood nitong ating Billyverse natin. Maraming salamat. This is your mentor, Billy De La Fuente.
signing off. Bye guys!